Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay po, no? Pareho po itong ulat sa GMA News Online, no? Salamat po sa GMA News, no? Ito pong si Comelec muna. Ang Comelec hindi po sasantuhin si Chis Escudero. Pinadalan na po siya ng order para pumunta sa Comelec at siya po ay matanong, maimbestigahan. Tungkol po doon sa di umano na maaaring lumabag siya sa Omnibus Election Code Section 95. Okay, ano bang nilalaman ng Section 95 na yan? Mamaya po. At ganun din po mga kababayan, ito pong DOJ hindi rin sasantuhin, no? Hindi po papalagpasin ang mga bilyar. Sila po ay iimbestigahan tungkol po sa mga proyekto dyan sa kanilang lugar, sa Las Piñas, lalong-lalo na sa milyong kontrata na nakuha ng kanilang kamag-anak di umano. Yan, sila po ay i-interviewin sa DOJ. Yari na. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So simulan natin mga kababayan, ito pong si Chis Escudero. Alam nyo naman to, nag-a-apply po ito para maging Vice President daw di umano ng inyong Tokmol, Sara Pusit Duterte. Mukhang sumapi na po siya sa mga kampon ng kadiliman. Pero nag-a-apply siya. Bakit? Marami po nag-a-apply tulad ni Amy Marcos Di po ba? Tulad ng iba pa na talagang nagpapa sip-sip, kiss-assing the foul smell of bat-bat of your Tokmol Sara Duterte. Okay, doon sa kanyang privilege speech sa plenaryo, napakaganda mga kababayan. Napakagandang, hindi naman yata siya ang gumawa, no? Kasi tanga-tanga siya. Hindi niya naintindihan yung pinagsasabi niya, lalong-lalo na sa pagtuturo. Kung napakinggan niyo po yung kanyang talumpati, is sapul na sapul po, parang ginisa niya ang sarili niya sa sarili niyang mantika. Sinunog niya po yung kanyang kilay. Now mga kababayan, ngayon, aside sa sabit siya sa flood control scam na ito, na hindi naman niya pinabulaanan dun sa kanyang privilege speech, bagkus nagturo siya kung sino daw po ang totoong may kasalanan. Sinasabi niya si Martin Romualdez. Pero sinagot na po siya dyan ni Martin Romualdez. Okay, so ngayon, pinadalan siya ng show cause order ngayon ng Comelec. Tatanungin siya, kailangan niyang magpaliwanag. Bakit bakit tatanungin siya na bakit ka tumanggap ng contribution mula sa kontraktor na ito? Kasi base sa kanyang isinumiting SOSE, meron po doon na isang kontraktor na nag-donate ng 30 million pesos nung campaign niya nung 2022. Inamin na po yan nung kontraktor, yung tao. At hindi po yan pinabulaanan ni Chis Escudero. Paano mo papabubulaanan Your hand was caught inside the cookie jar. Nandun na huli ka na. Paano mo papabulaanan? 'Di ba? Tanggapin mo na lang yung katotohanan. Ipaliwanag mo. Maigi. Tumanggap ka. Whether nasa pwesto ka o wala ka nung time na yon. Na-impluwensyahan ka ba ngayon? Mga ganun po siguro. Yun lang po yung nasa aking opinion. Haka-haka ko lang yun. Baka ganun ang mga itatanong ng Comelec sa kanila. Okay? So, kasi ang sabi dyan sa Omnibus Election Code Section 95, any natural or juridical person, yung juridical, yung sa mga legislative, sa mga batas, na tumanggap ng contribution sa mga taong may negosyo, may transaksyon sa gobyerno, pinagbabawal po yun. Kasi may conflict of interest. Halimbawa, si Lubiano, yung company niya,
may transaction po sa gobyerno. Nakikikontrata sa gobyerno. O ngayon, nag-donate sila sa iyo. Gusto niya, senador ka. Powerful din ng senador The third person na in line of succession para maging presidente o Senate President. Pang-apat lang ang House Speaker. Biro mo, third in line ka sa one of the most powerful o influential person sa Pilipinas. Ngayon, nag-donate siya, si Lubiano. Anong purpose niya? Bakit siya nag-donate? 'Di ba? So, depende na po 'yan sa COMELEC kung ano ang magiging pasya nila diyan. Pero kung talagang lumabag, nakinabang si Lubiano sa kanya, bahala na. Paano ngayon dedepensahan niyang Omnibus Code, Election Omnibus Code Section 95 na 'yan? 'Di ba? Kung baga doon may violation na, tumanggap ka na alam nyo ba? Hindi lang si Escudero 'yan, marami po. Sa kasalukuyan ngayon, ang mga naninilbihan sa gobyerno, even the president and the vice president. Paano yan? Pag na-disqualify itong presidente dahil may mga kontraktor din daw po na dalawa. Si Sara Duterte, meron ding isa. Sino magiging presidente natin? Si Tito Soto. Tito Soto, mas okay pa ako dyan. Kaya si Ping Lacson, So wala po kung na-found guilty si Pangulo, patay. Kaso naman, ang Pangulo may immunity. May immunity po sa lawsuit ang Pangulo, may immunity sa investigasyon I-correct nyo na lang ako kung nagkakamali ako. Pero ang Pangulo, hindi po immune yan sa impeachment. Di mag-file kayo ng impeachment, yun na lang. Tapos mag-file din kayo ng impeachment kay Pusit kasi damay din siya yun lang yun. So kagulo po. Di sana kung ito matagal nang inaksyonan to ng COMELEC, di sana hindi tayo magkakaganito mga kababayan, di ba? Ewan ko ba? Tutulog-tulog sa sampansitan din tong COMELEC na ito Muang selective lang kung sinong gusto nilang imbestigan. Hindi po ganon. Dapat the law applies to anyone. Kaya nga yung batas nakaganon Di ba nakapiring? Wala kayong dapat diyan, yung papaboran, no? Hindi porket mataas ang position, papaboran na. Hindi po ganun. Walang ganun. Ang batas ay dapat pantay-pantay whether anuman ng estado, posisyon sa buhay. Di po ba? Kung tama lang sana ang pamumuno ng mga leader ng bansa, malamang siguro matiwasay ang ating bansa ngayon. Baka nakakahabol na tayo ng konti sa mga mauunlad na bansa. Wala po Ang pinapaunlad lang nila ay ang mga bulsa nila, mga kababayan. Patuloy po tayong ginagahasa ng mga mandarambong. Yang si Escudero, matatanong siya. Hindi niya pinabulaanan. Baka ipatawag din ng Pangulo, ang Vice Presidente ninyo at iba pa. Tingnan na lang natin. Okay? Now, punta naman tayo dito kay Boying Rumilla, ang Secretary ng Department of Justice. Kasi sabi niya po, ipapatawag po nila ang pamilya Villar na iimbestigahan nila kasi meron pong nakikita na meron silang conflict of interest sa isang contractor dyan sa Las Piñas na kanila po ay first degree cousin. Kamag-anak po nila first degree. Ang sabi ni Remulla, hindi pwede yon, conflict of interest yan. 18.5 million po yata yung nakuhang kontrata. Yan po ay yung panahon ni Mark Villar. Nung siya po ay siya pa ang Department Secretary ng Department of Public Works and Highways. Sabi ni Remulla, wala tayong sisinuhin dito. Kailangan imbestigahan sila, si Mark Villar, kasama rin po si Cynthia Villar at si Camille Villar kasi may mga interest din sila. Ang tawag nga po ni DOJ Remulla dun sa interest kay Mark Villar is prohibited interest. Antibay naman nung mga yun. Paano ba i-define niyang prohibited interest? Ibig sabihin, pinagbabawal na interest? Bawal nga naman kasi first cousin mo yun Pwede mo siyang paboran Di ba kamag-anak mo Di ba? Mahirap namang hindi ka humindi sa kamag-anak mo, lalo na kung magkano ang porsentuhan. Di ba? Yan ang dapat bukalkalin sa atin ng DOJ. No? Ang tanong dito kahit papano, kaya bang talagang busisiin ng DOJ yan? Remember, powerful ang Villar family.
ma-impluwensya yan. Binabangga mo na SOJ. Panindigan mo yan. Ha? Kaya mong tapusin yan, sisimulan mo. Kailangan tapusin mo. Kailangan walang whitewashing. Ha? Kailangan lalabas, no? Pakita mo, sino tong first cousin na to? Paano siya nakinabang sa inyo? Pinaburan nyo ba? O, tignan nyo yung mga bid awards, yung mga ganyan. O, baka naman niluto na yan, na siya ang pinakamababa. Yung mga proyekto niya, natapos ba? Ha? Napa-approve ba sa city government o hindi? Di ba? Ganun po. Kaya malaking ano po to, ha? Malaking gera patani ito. Di ba? Sobrang powerful ang bilyar. Baka nga untouchable siya. Pero binabangga ni SOJ. Eto na po to. Domino effect na to. Lahat to magbabagsakan tong mga to. Wala nang powerful family dito. May isang ang yung mayor ng Davao Occidental, yung bayan na siniyasat ni DPW Secretary Dizon, yung wala yung proyekto, yung minura niya yung district engineer. Yung mayor po doon nakakatanggap na ng death threat. Oo, dini-death threat na. Kita mo yan? Oh. Ganyan po sa ating bansa eh. Ikaw na nagsiwalat, ikaw ang lumalaban sa korupsyon, papatayin ka, papatahimikin ka. Hindi lang ikaw, kasama pa ang pamilya mo. Kaya mas magandang manahimik ka na lang. Hayaan mo na. Sabi nga nila, for evil to triumph is for the good for the good to be silent, to do nothing. For the evil to triumph is for good to do nothing. Yan, ibig sabihin para magtagumpay ang kasamaan, mananahimik na lang ang kabutihan. Magbabaliwala na lang tayo, pikit mata na lang po tayo, bayaan nyo na sila. Sila naman ang powerful, sila ang may mga baril, sila ang may mga pera, sila ang may mga impluwensya. Kaysa naman mategi tayo dito, madamay pa ang pamilya natin, ignore na lang natin, parang see no evil, hear no evil. Pero sino ang nagsasaper? Kayo pa rin. Di po ba? Patuloy lang silang mamamayagpag sa kanilang kasamaan. So dito po, good luck po, no? DOJ Secretary Remulla. Ikaw po na mayor dyan sa Davao Occidental, keep on praying, bigyan nyo po ng protection yan. No? Lahat po na nagsisiwalat, kayong mga mayors for good governance, nako, dili ka, si Mayor Vico Sotto. Mayor Vico Sotto, ikaw ang future president ng Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo. Lagi tayong manalangin na ingatan itong si Vico Sotto, si Sandro Marcos. Yan ang mga future leaders natin na alam ko po na makakatulong sa ating bansa. May mga paninindigan, lalo na si Vico Sotto. Okay, so kayo po mga kababayan po ang inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.